Hindi na doon nakapagsalita si Britney na tila ba naumid ang kanyang dila sa loob ng bibig. Biglang naisip na nakalimutan na yata ni Althea ang mga nangyari sa nakaraan nila na hindi sana mawawala ang mga magulang ni Andrea kung hindi nang dahil sa kagagawan ng kapatid nitong si Kenji. Naburo pang mga mata niya sa dating hipag na siguradong sigurado na sa kanyang desisyon na binitawan sa harapan niya. Paano si Kenji? Wala sa sariling tanong niya na inabalang sarili sa pinagsalikop niyang palad. Gusto niyang ipaitindi dito na hindi ganong kadali ang gagawin nilang desisyon na kahit nakaw at saglit na sandaling ipaako si Andrea kay Kenji. Baka masamain ito yon. Sasama lang ang loob ng bata. Gugustuhin niya rin bang magpanggap na siya rin ang ama ni Andrea? Yung part na yon ang mahirap sa akin, Althea. Iginalaw ni Althea ang magkabilang balikat. Dinampot na ang wine at uminom habang ang matay na sa kaharap niya. Ayaw niyang pabanguhin ang pangalan ng kapatid kay Britney. Dahil batid niyang kailanman, hindi na ito magbabalikan ng kapatid lalo na't sa ganong kalagayan. Inutil, walang silbi. Malay natin, akuin niya? Aakuin niya ba? Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Balik na tanong ni Althea sa seryosong tono. Ayokong pabanguhin ang pangalan ng kapatid ko sa'yo. But Britney, Kuya change siya lahat now. Malaki ang pinagbago niya kumpara noon. Hindi ko to sinasabi dahil kapatid niya ako. Nakikita ko kasi yon, batid ni Althea na alam na ni Britney ang tunay na sitwasyon ng dating asawa. Nanalo to sa competition at may picture sila ng awarding kung kaya naman, hindi niya ito nakilala kahit nasa mga mata lang. Nakita niya yon kaya imposible na wala itong alam pa sa tunay na kalagayan ng kapatid ni isang paralisado na. Paano kung i-reject niya si Andrea? Kung sabihin niya sa bata na hindi siyang ama? Sa tingin ko, maapektuhan din noon si Noah. Isa pa ay, sa kalagayan niya ngayon, sa tingin ko hindi gagawa si kuya ng makakasakit sa anak niya. Pagputol ni Althea dahil hindi niya gusto ang narinig. To be honest with you, sabik din yon kay Noah eh. Kapag ginawa niya yon, lala yung loob ni Noah sa kanya ng tingin kay Andrea ay tunay niyang kapatid. Trust me, he will let it slide, Britney. Maniwala ka sa akin. Aakuin ni kuya na anak niya si Andrea kahit pansamantala. Hindi pa rin kumbinsido si Britney sa sinabi ni Althea, pero nang maisip ang ganap noon sa beach, sa sariyayang nakakasalamuhan na ni Kenji ang dalawang bata bilang siya si Mr. Mustache, may bahagi ng kanyang pusong nagsasabi na may posibilidad din ang mga bagay na ito. Nagtiwala siya ngayon kay Althea. Okay, sige. Kailan? Bukas sana habang naglalakad ako ng papers na kailangan ko. Papasamahin ko si naman ng Elsa at Yaya Tina sa dalawang bata para merong ibang mag-asikaso. Okay, tatawagan ko siya mamaya pagka uwi ko para ipaalam ang pakikipagkita ni Noah sa kanya. Hindi na rin doon nagtagal ang dalawa. Pagkatapos nilang ubusin ng bote ng wine, ay nagpasya na rin silang lisanin ng lugar. Hindi agad umuwi si Britney matapos panoorin ng pag-alis ng sasakyan ni Althea sa parking ng restaurant. Gusto pa niyang magpahangin sa labas, magliwaliw, pag-aani ng bigat sa loob niya. Napadpad siya sa isang bar na hindi gaanong sikat kung kaya naman konti lang ang mga customer. Ngayon na lang niya naramdaman ulit ang sobrang stress sa dami ng kanyang mga iniisip. Umorder siya ng cocktail drinks ng plano niya pagkaubos ay aalis na rin siya. Gusto niyang pag-aanin lang ang isip. Siguro naman magiging okay lang ang lahat. Makikisama siya kahit sandali. Sana tama si Althea. Makailang beses siyang binalikan ng isipan ang napag-usapan nila kanina ni Althea. Maaring ang nagbago na si Kenji. Iba rin kasi ang way ng pagsusulat nito ng gawain nito noong magnobyo pa lang sila. Palagi itong nag-iiwan ng sulat kamay na notes sa kanya kada bibisita to sa apartment niya. Dati o pupunta siya sa unit ng lalaki at doon magpapalipas ng gabi. Yung kada magigising siya sa mahimbing na pagtulog ay may sulat ito na para sa kanya dahil wala na ito sa kanyang tabi. Sobrang sweet nito na hindi niya alam kung saan na napunta nang maging mag-asawa sila. Busy kasi ito sa trabaho na maging weekend ay pumapasok pa kung kaya naman, madalas na ganun ang way nila ng communication ni Kenji. Tama, Britney. Magtiwala ka lang na magiging maayos din ang lahat. Ilang buntong hininga pa ang ginawa niya bago tuloy-tuloy na inubos ang drinks. Ilang beses na may lumapit sa kanyang lalaki na halatang gustong makipagkilala. Pero deadma lang sa kanya. Mukha ba siyang single na broken-hearted at naghahanap ng panandaliang aliw sa lugar? Balot na balot ang katawan niya. Hindi siya nakapang-party na damit. Mukha siyang matanda na stress sa trabaho kaya siya nandoon. Is that you, Britney? Napalingon na si Britney sa pamilyar na boses na narinig niyang naupo sa kanyang tabi.
Kilala niya ito sa mukha pero nasa dulo naman ng kanyang dila ang pangalan ng lalaking malapad na doon ng ngiti. Sobrang pamilyar nito sa kanya pero sobrang blanko din ang isipan niya sa pangalan kung sino to. Ah, ganyan ka. Nakalimutan mo na ako. Hagod dito na isang palad sa kanyang buhok. Doon pa lang siya naalala kung sino ang lalaki na sa harap niya ngayon. Mr. Pete, humalakak na lalaki na kahit na medyo malakas ang music na wala namang sumasayaw, ay dinig na dinig ang tawa nito na parabang nanunood sa tenga ni Britney upang ipaalala kung anong pangalan nito. Si Gerald Pitt yon, ang best friend ng dati niyang amo si Lawrence Almeda. Yap, ako nga. Gulat na gulat ka yata. Napaawang pambibig doon ni Britney habang tinititigan ng lalaki. Gwapo pa rin ito, walang pinagbago. Huli nakita niya ito noong kasal yata ni na Althea. Hindi niya matandaan. Aaminin niya na bago niya pa makilala noon ang naging asawang si Kenji ay nagkaroon siya ng malalang paghanga sa lalaking kaharap. Ngunit ngayon, ay iba ng sitwasyon nila at sigurado siya naglaho na din ang paghanga sa kanya. Nakabugnuhan nitong saglit ang puso niya pero hindi nakagaya ng dati dahil malala niyang minahal noon si Kenji, kaya hindi niya ito magawang iwan at nagtiis ng matagal. Mahina siyang natawa sa sarili niya. Ah, sadya namang nakakagulat na makita ito dito. Nilinga pa ni Brit ng mga mata sa paligid at hinahanap kung may kasama ba ito. Saka hindi rin sikat ang bar na kay naroroonan. Hindi ba't sa mga high-end bar kayo pumupunta dati noon ni Mr. Salma? Anong ginagawa mo naman dito? Alam niya makabalustagan nila ng kanyang dating amo, kaya wala itong ipagkakaila. Siya pa nga ang palaging tagalinis ng kalat nilang magkaibigan noon kapag may mga kalokohan na nangyayaring gawa nila. Let's say na gusto kong maiba naman ang environment. Sawa na ako sa magagarang lugar. Natawa na lang si Britney. Wala pa rin itong pinagkaiba sa huling natatandaan niya. Sinilyapan niya ang daliri nito. Tinitingnan kung pamilyado na ba, kagaya ni Renzo niya. Wala pa itong sing-sing, single pa rin. Okay, enjoy. Akma na sana tong iiwanan. Saan ka pupunta? Uwi ka na? Hinihintay na ako ng mga anak ko. Naging viral ang mga nangyari noon sa kanila ni Kenji sa Paris. Kaya naman malamang ay alam nitong may asawa ni siya. Imposibleng hindi niya yun malaman dahil active din ang lalaki sa social media account gaya ng kaibigan nitong si Renz. Yun ang pagkakaalam ni Britney na ngayon na lang din niya kusang naalala o marahil nga ay wala tong alam kagaya na lang na pinapakita nitong mukha sa kanya ng sandaling iyon. Are you kidding me? May asawa ka na? Hindi nga. Sino naman ang maswerteng lalaki na naging asawa mo? Nangingitip ang tanong ng lalaki sa kanya na parabang nagbibiro lang siya sa mga sinasabi. Si Britney naman ang mahinang natawa sa mga naging tanong niya. Imposibleng hindi talaga alam iyon ng lalaki. Naging viral sila ni Kenji. Unless bago pa nito makilala na buwan ng balita na nagawa ng pamilya ng kanyang dating asawa. Halos mabankrupt pa ang mga kumpanya noon ni Kenji dahil sa naging skandal nila. Malaking issue yon dahil malaking tao ang nasa isang Kenji Barroel kung kaya imposible. Hindi alam ni Britney na lingid sa kaalaman niya nang mangyaring yun ay kasalukuyang wala si Gerald sa bansa. Busy itong nagliliwaliw na may kaagaw na trabaho sa kabilang dako ng mundo kaya wala talaga itong alam. Hindi nga nito alam na art painter na siya sa kasalukuyan. Kakabalik lang din nito halos ng bansa ngayon. Posible ba ako magkaanak ng wala? Ano yun? Ginawa ko lang na mag-isa? Pamimiloso po niya pa. Sinasabi mo lang yan to get away, Britney. Huwag ka na muna umuwi. Samahan mo na muna ako dito. Para namang wala tayong pinagsamahan yan dati. Mamaya ka na umalis. You know me, hindi ba? Umatras siya nang subukan nitong abutin ng isa sa mga braso niya. Hindi niya alam kung way lang yun ni Gerald para pigilan siya nito o meron pa itong ibang intensyon. Kung kaya naman ginagawa niya yon. Hindi naman siguro magagalit si Renz kapag nalaman niyang hindi na rin ako nagtatrabaho sa Salmeda Holdings. Matagal na. Muli niyang giit dahil parang hindi talaga naniniwala sa kanyang kaharap ng kaibigan ng dati niyang amo. I told you, may anak na ako. Oh really? Ilang taon ba akong nawala at hindi ko na alam ang mga kaganapan dito? Nawala? Umalis ka ng bansa? Puno na rin ang pagtatakang tanong ni Britney na naguguluhan na. Yup, almost 7 years. Kababalik ko lang, and that, Lawrence Almeda is on the business trip kaya wala akong makainom. Hindi man lang nagsabi na aalis pala siya ng bansa. Muli na panganga si Britney, nabanggit ni Althea kanina na umalis na ang asawa. Ibig sabihin ay wala nga talaga itong alam sa kanya. Seryoso, ang tagal pala nitong nawala sa bansa. Nagkataon lang ba to? Ah really? Oo nga, kailangan ko pang ipakita ang password ko sa'yo para maniwala ka. Natagpuan na lang ni Britney na muli niyang naupo upang samahan doon ng lalaki. Hindi na siya uminom. Juice na lang ang in-order niya. Nakinig siya sa mga rant ni Gerald sa buhay na wala naman siyang ibang maintindihan,
Hindang pinatapon daw siya ng ama sa Western Europe, to be exact ay sa Denmark upang pamuno ng family hotel business nila na nandoon. Panay lang ang tango ni Britney habang nakikinig dito. So, are you back for good? No, bakasyon lang ng ilang months. Doon ka na magsisettle? Bumuntong hiningal lang si Gerald na pinagkibit na lang na balikat ni Britney. Ang usisa niya yata dito. Kami rin, bakasyon lang. Umuwi lang ako dahil may kailangan ako mga asikasuhin dito. Taga-ibang bansa ang asawa mo? Ah, hindi. Filipino siya. Malupit pa sa demonyo. Gusto sana niyang idugtong yon, pero pinigilan niya lang ang sarili. Sino? Hindi mo na kailangang malaman pa, Mr. Pete. Kaila dito ni Britney. Para saan pa kung ipapakilala niya? Ikakasal na rin naman siya sa ibang lalaki. Madaling araw na nang makauwi si Britney. Kung kaya naman puno ng pag-alala si Manang Elsa ang hindi magawang makatulog ng maayos. Tinawagan ito ni Maki at hinahanap si Britney na hindi niya makontak dahil sa nalobat na ang kanyang phone. Lumagundong pa ang kaba doon ng matanda sa pag-alala na baka may kung ano na nangyari kay Britney. Hindi niya yon pinahalata kay Maki na halatang galit na. Madam Britney, Diyos ko, saan po ba kayo pumunta? Galit na si Sir Maki. Hayaan niyo siyang magalit. Lowbat ako. Nakainom si Britney. Napasarap kasi ang usapan nila ni Gerald at nahila siya nitong muling uminom. Hindi niya natanggihan kung kaya naman heto sa halip na kaunti lang ang alak sa katawan na dagdagan. Pero madam, kapag tumawag ulit, sabihin mo nagkayaan kaming uminom ng dati kong hipag na si Althea. Pagkasabi noon ay nahiga na si Britney sa tabi ng mga anak at bigla na lang nakatulog. Napakurap na doon ng matanda, noon lang niya ito nakitang maglasing ng sobra kahit pandami nitong problema noon. Naisip niya na baka hindi maayos ang naging daloy ng usapan nila ni Althea kung kaya ganito ito. Oo nga naman, malamang binalikan nila ang nakaraan ng kanyang asawa. Binuksan muli ang masakit na pahina ng buhay ng dalaga sa mga kamay ni Kenji. Yun ang sinabi ni Manang Elsa kay Maki nang tumawag muli upang makibalita kung nasa hotel na ba ang kasintahan niyang hindi pa rin makontak ang phone na halos kakasaksak lang ng charger ni Manang Elsa. Pasensya na po sir, hindi ko kayo natawagan kanina dahil naidlip na po ako. Kanina pa po si Madam Britney nakauwi, tulog na rin po siya, lowbat daw po ang phone niya. Tumagal daw pong usap ng dating hipag. Hindi alam ni Maki ang plano ni Britney na hayaang magkitang mag-ama. Hindi nabanggit sa kanya kung kaya naman ligaw na ligaw siya kung bakit pa ito nakipagkita sa dati niyang hipag. Nararamdaman niya na para bang nagiging distansya na rin ang nobya sa kanya magmula ng masigawan. Bagay na para sa lalaki ay nakakapanibago. Dati-dati hindi ito nagdedesisyon na hindi sa kanya kumukonsulta o ipinapaalam. Nakadepende ito sa kanya magmula nang magkaroon sila ng relasyon. Winaglit niya ito sa isip. O sige, bukas na lang kami mag-uusap. Pasensya na rin sa abala Manang Elsa. Sa kabilang banda, pauwi pa lang si Althea ng kanilang villa nang tawagan niya na si Kenji. Nakatatapos lang kumain noon at kaakyat lang din ng kanyang silid. Patang-patang katawan niya sa pagsisimula ng panibago niyang therapy upang mas mapabilis umano na makalakad. Nasa kama na siya noon at ready nang matulog nang makatanggap ng tawag mula kay Althea. Napakanot ng noon niya sa unexpected na tawag. Ano problema, Odessa? Tumawa si Althea na medyo nakainom din sa kabilang linya. Magandang balitang hatid niya pero ang tingin ng kapatid niya sa kanya ay palagi na lang merong problema. Sa bagay, hindi naman siya basta tumatawag dito dahil sa busy siya sa trabaho. More on exchange message lang sila. Oras na tumawag siya, alam na nito may seryoso siyang problemang dinadala na isusumbong sa kanya. Nakipagkita ako ngayon kay Britney. Sa dating asawa mo kuya, panimula nito sa tunay na pakay sa kanya. And guess what? Kung ano na pag-usapan naming dalawa. Paniguradong matutuwa ka sa balita ko. Nahigit na ni Kenji ang kanyang hininga nang marinig ang pangalan ng dating asawa mula sa bibig ng kanyang kapatid. Ano raw? Nagkita sila? Sanay naman siyang marinig tumula dito now. And then pero kinabahan na siya sa malagiging tono sa boses ng kapatid ngayon at saka bigla siyang naging curious sa sinabi nitong matutuwa siya sa balita. May balita pa bang mas gaganda sa kung kailan ang eksaktong date o araw na malaman niya na muli siyang makakalakad? Sa pananaw niya ay wala nang iba pa doon. Kung may kinalaman man yon sa kanyang mag-ina, hindi niya alam kung paano rin siya magbibigay ng reaksyon. Tapos, sinubukan ni Kenji na maging tunog wala siyang pakialam sa mga sinabi nito. Ayaw niyang bigyan ng maling hinuha ang kapatid na sobrang interesado niya. Napawi naman ang ngisi ni Althea na para bang nahimasmasan siya sa kawalan ng interes ng boses ng kapatid.
Dati-rati kapag nababanggit ang pangalan ng dating asawa, lumalapad ang tenga nito na makasagap lang ng maraming balita tungkol sa kanya. Anong nangyari dito ngayon? Bakit parang katiting ay wala tong interes na makinig sa mga ibabalita niya dito? Really, Kenji? Hindi mo ko tatanungin kung bakit siya nakipagkita sa akin kanina? Hindi ka interesado? Napipigtas ang pasensyantura ni Althea na makailang ulit na pinaikot ang kanyang mga mata doon. Hindi sumagot si Kenji na walang planong itanong iyon. Nakapagdesisyon na siya noon. Hahayaan na niyang lumipad ng matayog ang asawa. Hindi na niya ito pipigilan. Hindi na niya ikukulong gaya ng mga ginawa niya sa kanya noon. Hindi niya na ito hahawakan. Papabayaan na niyang tuluyan ito maging malaya upang abutin ang mga pangarap at lugar na nais niyang makamtan. Yun ang bawing gagawin niya. Aayusin niya na rin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbabalik ng kakayahang makalakad na ulit. Gusto niyang makita kayo ng anak mo. Binibigyan kanya ng karapatan para makasama si Noah, Kenji. May din panturan ni Althea na animoy kailangan niyang gawin iyon upang sumilid sa kanyang kokote ang mga sinasabi. Narinig mo ko? Gusto niya kayong magbonding ng anak mo, Kenji. Ni Noah. Napabangon bigla si Kenji sa kanyang pagkakahiga. Tila nawala ang antok at nabingi siya sa sinabi ng kapatid. Baka guni-guni niya lang iyon. Hindi papayag nun si Britney. Noon pa nga lang sa contest, kung makareact ito ay akala mo ay itatakbo niyang bigla ang anak nila. Baka gawa lang ni Althea yon. Ngunit nabatid niya na totoo pala yon nang muling magsalitang kapatid at dugtungan ng naunang litanya. Hiling daw yon ng mismong anak ng si Noah. Hindi ba good news yon sa'yo, Kenji? Baka kasama mo anak mo. Si Britney na mismong lumapit. Hindi mo na kailangan pang manikluhod sa kanilang mag-ina. Napatingin na si Kenji sa kanyang mga binti. Hindi pa siya nakakalakad at parang ayaw niyang makita siya sa kalagayang ito ng anak. Ayaw niyang makilala siya nito sa ganong itsura na walang kakayanang makalakad. Kailangan pa siyang alalayan upang magawa ang ibang gawain kahit na may wheelchair pa. Malulungkot ito, Chuck, dahil hindi niya magagawang pagbigyan ng gusto nitong laruin oras na makilala niya kuno ang sariling ama. Nabanggit ni Noah noon habang nasa rest house sila na kapag nakilala niya ang tunay na ama, aayain niya ito maglaro ng football at ipagmamalaki sa mga kaibigan niya. Paano niya gagawin yon? Makakadagdag lang siya ng sugat at sakit sa puso ng sarili niyang anak kapag nagpakilala. Kenji, nandiyan ka pa ba? May kausap pa ba ako? Hello? Napakurap na si Kenji nang maramdaman ang panghahapdi ng kanyang mga mata. Nadala ng lungkot na nalaman. Sino ba nga man tatanging makasama anak na matagal nang nawalay sa kanya? Wala, lalo na kung sabik na sabik nitong yakapin. Subalit iba ang sitwasyon niya. May kapansanan siya at pabigat. Narito pa ako, Odessa. Yan lang ang reaksyon mo? Talaga? Seryoso ka? Frustrated na tanong ni Althea na na-imagine na kaagad ni Kenji na panay ang irap ng mga mata. Hindi makatawa doon ang lalaki dahil sa bigat ng dibdib niya. Hindi ka masaya? Goodness, akala ko pa naman tatalon ka sa galak dahil sa wakas ay... Sa tingin ko, hindi pa ngayon ang tamang panahon para magkita kami ni Noah, Odessa. Ayun, nasabi niya na sa kapatid kahit pa parang milyong karayom ang bumaon sa kanyang puso sa pagsasabi nito. Naguhumiyaw ang damdamin niya na pumayag siya at maging excited. Pero ang utak niya ay dinidiktahan siya ng iba't salungat sa dapat na maramdaman niya. Hinahadlangan nito ang kagustuhan ng puso niyang pagbigyan ng anak. Ano? Tumatanggi ka? Ayaw mo? Hindi makapaniwalang sigaw ni Althea sa kabilang linya. Kenji naman, yung bata nang may gusto tapos ayaw mo? Akala ko ba miss na miss mo ng anak mo? Ano tong ginagawa mo, ha? Napahawak na si Kenji sa kanyang ulot bahagyang nailayo ang phone sa tenga dahil sa nakakatinding sigaw ng kanyang kapatid. Naka-high volume na naman ito na para bang gamit ang megaphone sa lakas ng boses. Hindi niya mahulaan kung ano ba talagang gusto ng kapatid. Kailangan niyang bagsakan to ng mas malalang balita na makapagdesisyon. Naniniwala si Althea na hanggang sa mga sandaling iyon ay may damdamin pa rin ng kapatid para sa dating asawa at oras na banggitin niya ang tungkol sa pagpapakasal nito, baka sakaling magising siya. Odessa, kapag nakakalakad na ako saka ako makikipagkita sa kanya at Britney's getting married soon, Kenji. Pagpulol niya sa nilya niya para naman magselos ang kapatid at makaramdam ng inggit at sakagalit. Hindi siya mapalagay nang dahil ang akala niya itanggap na ni Noah ang magiging stepfather pero iniyakan siya ng bata. Sabik na makilala ka, makita ka. Ilang beses sa kanya nakiusap na ipakilalang ama niya. Ngayon ka pa ba maduduwag? Ang layo na ng iginapang mong hirap, Kuya Kenji. Lambing pa ni Althea upang mas maliwanagan doon si Kenji.
Bakit ayaw mo ha? Ang anak mo nang may gusto. Namasa ang bawat sulok ng mga mata ni Kenji. Mariing kinagat niyang labi upang hindi mahalata ang kanyang lihim na pagdadalamhati. Gusto niya sa gusto niya. Pero nilalamon siya ng takot at kaba sa magiging reaksyon ni Noah. Ayos pa sa kanya sa rest house dahil hindi naman sila magkakilala. Pero ngayon parang hindi siya kayang humarap sa anak. Ang marinig din yun ay parang pinipiga ang kanyang puso. Gusto niyang makilalang anak pero hindi ngayon dahil sa kalagayan niya. Kailangan niya makalakad para makaya niyang makipaghabulan sa kanya ng normal. Grab this chance please kuya. Alam kong iniisip mong lagay mo. Pero grab this chance. Siya nang kusang lumalapit sa'yo. Huwag mong tanggihan. What if kamuhian ka niya kapag hindi mo siya napagbigyan ngayon ha? Nahaplos na ni Kenji ang kanyang dibdib na bahagyang naninikip. Paano nga kaya? Ayoko pa rin Odessa. Binaba na siya ng tawag ni Althea sa sobrang bad trip nito bago pa man niya matapos ang sasabihin. Napakamot na si Kenji sa kanyang ulo dala na sobrang frustration sa mga nangyayari. Nangungulila rin siya dito pero hindi pa siya handa. Ayaw niya na isipin ni Britney na gagamitin niya ang makuwang kapansanan para ang loob ng anak nila. Isa pa gusto niyang ipasyal si Noah kung saan-saan at hindi niya magagawa yun kung ganito siyang limitado pa rin ng mga galaw. Bakit naman kasi ngayon agad? Malungkot na tanong ni Kenji sa kawalan. Ano ang gagawin ni Kenji ngayon na laman niyang handa na si Britney ipakilalang anak sa kanya? Kukunin kaya niyang pagkakataon o pipiliing tanggihan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.